Tuwing humihit-hit tayo ng sigarilyo, ang mga nakakalaso na gas ay pumapasok sa ating baga. Pagkatapos ay sa ating daluyan ng dugo, kung saan kumakalat sila sa bawat organ sa ating katawan. Ang isang sigarilyo ay ginagawa gamit ang dahon ng tabako, na naglalaman ng nikotina, at iba't ibang mga sangkap. Habang nasusunog ang tabako at mga sangkap nito, naglalabas sila ng libu-libong mapanganib na kemikal. Mayroong humigit kumulang 600 sangkap sa sigarilyo. Kapag sinunog, ang mga sigarilyo ay lumilikha ng higit sa 7,000 mga kemikal. Hindi bababa sa 69 sa mga kemikal na ito ang kilala na nagdudulot ng kanser, at marami ang nakakalason. Marami sa mga kemikal na ito ay matatagpuan din sa mga produkto ng mamimili, ngunit ang mga produktong ito ay may mga label ng babala, gaya ng packaging ng lason ng daga. Narito ang ilan sa mga kemikal sa usok ng tabako at kung saang mga produkto na natagpuan ang mga ito. Acetone, matatagpuan sa nail polish remover. Acetic acid, isang sangkap sa pangkulay ng buhok. Ammonia, isang karaniwang panlinis sa bahay. Arsenic, ginagamit sa laso ng daga. Benzene, matatagpuan sa rubber cement at gasolina. Butane, ginagamit sa lighter fluid. Cadmium, aktibong sangkap sa acid ng baterya. Carbon monoxide, usok na nilalabas ng tambucho ng sasakyan. Formaldehyde, ambol ng fluid. Hexamine, matatagpuan sa barbecue lighter fluid. Lead, ginagamit sa mga baterya. Naphthalene, isang sangkap sa mothballs. Methanol, isang pangunahing sangkap sa rocket fuel. Nicotine, ginagamit bilang insecticide. Tar, material para sa pagsemento sa mga kalsada. Talon, ginagamit sa paggawa ng pintura. Ang nikotina ay isang addictive na kemikal sa tabako. Pagkatapos nating makalanghap ng usok ng tabako, ang nikotina ay dumadaloy sa daluyan ng dugo patungo sa ating utak, kung saan nagdudulot ito ng napakasarap na pakiramdam. Kapag paulit-ulit mong na-expose ang utak sa nikotina, ito ay nagiging desensitized o less sensitive, na nagiging dahilan ng pagkasabik natin sa nikotina at patuloy ang paglanghap natin, para lang maging normal ang ating pakiramdam. Ang paninigarilyo ay nagdudulot ng kamatayan. Kung ikaw ay naninigarilyo, tumataas ang chance mong magkaproblema sa iyong kalusugan, kabilang dito ang sakit sa puso, atake sa puso, stroke, lung cancer, at kamatayan dahil sa sakit na chronic obstructive pulmonary disease. Kapag ang nikotina ay dumadaloy sa ating adrenal glands, pinasisigla nito ang paglabas ng epinephrine, isang hormone na nagpapataas ng ating presyon ng dugo. Dagdag dito, maaaring makapinsala ang nikotina at carbon monoxide sa lining o pader ng ating mga ugat. Ang fatty deposits o cholesterol ay tinatawag din na plaque, ay maaaring mabuo sa mga lugar na ito na maaaring gumawa ng pinsala. At kapag ito ay lumaki, babara ito sa ugat natin at mabawasan ang pagdaloy ng dugo, na nagre-resulta sa isang kondisyon na tinatawag na atherosclerosis. Sa sakit sa coronary artery, atherosclerosis, kapag ang daluyan ng oxygen sa ating ugat ay lumiit, nababawasan nito ang supply ng oxygen papunta sa ating heart muscle, at tumataas ang chance nating magka-heart attack. Dahil sa paninigarilyo, ang ating platelet sa ating dugo ay magdikit-dikit. Peripheral vascular disease o leg and arm pain, kung saan ang atherosclerotic plaques
ay pinapakipot ang malalaking ugat sa ating mga braso at binti, dahilan ng konting pagdaloy ng dugo sa ating mga braso at binti. Ang paninigarilyo ay maaari ding maging sanhi ng abdominal aortic aneurysm, na isang pamamaga o panghihina ng ating aorta, kung saan ito dumadaloy sa ating tiyan. Ang paninigarilyo ay nakakapinsala sa dalawang pangunahing bahagi ng ating mga baga. Ang daanan ng hangin, na tinatawag na bronchial tubes, at maliit na air sacs na tinatawag na alveoli. Sa bawat paghinga, naglalakbay ang hangin sa ating windpipe na tinatawag na trachea, at pumapasok sa ating mga baga sa pamamagitan ng ating bronchial tubes. Pagkatapos ay gumagalaw ang hangin sa libu-libong maliliit na alveoli, kung saan ang oxygen mula sa hangin ay pumupunta sa ating daluyan ng dugo. Kasama na dito ang carbon dioxide, na lumalabas sa ating daluyan ng dugo. Maliliit na buhok na parang projection na tinatawag na cilia, ay nakalinya sa ating bronchial tubes, at tinataboy ang mga nakakapinsalang sangkap palabas sa ating baga. Ang usok ng sigarilyo ay nagdudulot ng pinsala sa lining ng ating bronchial tubes, na nagiging sanhi ng pamamaga at paggawa ng uhog o mucus. Ang usok ng sigarilyo ay nagpapabagal din sa paggalaw ng ating cilia, na nagiging sanhi ng ilang usok at uhog, na manatili sa ating mga baga. Habang tayo ay natutulog, bumabawi ang ilan sa mga cilia, at sinisimulan nila ang pagtaboy ng mga usok at uhog palabas ng ating lungs. Kapag nagising tayo, sinusubukan ng ating katawan na alisin ang material na ito, sa pamamagitan ng pag-ubo ng madalas, isang kondisyon na kilala bilang smoker's cough, o ubo ng mga naninigarilyo. Sa paglipas ng panahon, ang bronchitis ay mabubuo, habang humihinto sa paggana ang ating cilia. Ang ating mga daanan ng hangin ay nagiging barado ng mga peklat at uhog, at nagiging mahirap ang ating paghinga. Magdudulot ito ng paghina ng ating baga, resulta ng pagkapit ng karagdagang sakit. Ang usok ng sigarilyo ay nakakasira din sa ating alveoli. Pinapahirapan nito ang oxygen at carbon dioxide na makipagpalitan sa ating dugo. Sa paglipas ng panahon, kakaunting oxygen ang makakarating sa ating dugo, na maaari tayong magkaroon ng emphysema, isang kondisyon kung saan hinihingal tayo sa paghinga. At dahil dito, gumagamit tayo ng oxygen tube sa ilong, para lang makahinga. Ang chronic bronchitis at emphysema ay tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease or COPD. Ang COPD ay isang sakit kung saan unti-unti nawawala ang ating kakayahang huminga, kung saan ang sakit na ito ay walang lunas. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng hindi bababa sa 40 na mga sangkap na nagdudulot ng kanser na tinatawag na carcinogens, kabilang dito ang cyanide, formaldehyde, benzene, ammonia. Sa ating katawan, lumalaki ang malusog na mga selula, gumagawa ng mga bagong selula at pagkatapos ay namamatay. Ang genetic material sa loob ng selula ay tinatawag na DNA. Sila ang namamahala sa proseso ng selula. Kung naninigarilyo ka, ang mga nakakalason na kemikal ay maaaring makapinsala sa DNA at sa iyong malusog na mga selula. Ang resulta, ang napinsalang selula ay lumilikha ng mga bagong abnormal na selula, na dumadami ng walang kontrol at maaaring kumalat sa ibang bahagi ng iyong katawan. Ang mga nakakapinsalang kemikal sa sigarilyo ay maaaring magdulot ng kanser sa ibang bahagi ng ating katawan tulad ng blood and bone marrow, mouth, larynx, throat, esophagus, stomach, pancreas, kidney,
bladder, uterus, cervix. Ang paninigarilyo ay maaaring maging sanhi ng pagkabaog sa kapwa lalaki at babae. Kung ang isang babae ay buntis at naninigarilyo sa panahon ng pagbubuntis, naka-expose ang kanyang sanggol sa nakakalasong kemikal na nagdudulot ng mas malaking panganib tulad ng mababang timbang ng kapanganakan, pagkalaglag, maagang panganganak, patay na panganganak, pagkamatay ng sanggol, biglang pagkamatay ng sanggol. Epekto ng paninigarilyo sa pagpapasuso ng sanggol. Ang paninigarilyo ay mapanganib din kung ang isang ina ay nagpapasuso. Ang nikotinang natatanggap ng sanggol habang kumukuha ng gatas sa suso ay maaaring magdulot ng pagkabalisa, mabilis na tibok ng puso, pagsusuka, hindi pagtulog ng normal, diarrhea. Iba pang epekto sa kalusugan ng paninigarilyo ay kinabibilangan ng mahinang buto, magkaroon ng bali sa balakang o hip fracture sa kababaihan, sakit sa gums, madalas na humahantong sa pagkawala ng ngipin at nauuwi sa operasyon, paghina ng immune system at pagkaantala ng paggaling ng sugat, at kawalan ng kakayahan sa pakikipagtalik sa mga lalaki.